Karong gabi mga kaigsunan, I will speak to you again before I preach about commitment. Kanang commitment mga kaigsunan, it should not be given to a person. It should be given to the Lord. Kay kanang nakaikasabot mga igsoon, for example, dako og katungdanan sa atong nason, unya nakigsabot ka nga magkita mo anang adlaw, bisag unsa pa nay mo abot nga schedule sa imong kinabuhi, imo na isalikway, dili pwede kay si presidente akong schedule ron. Agree mo na? Kitsa man di si Christ sa imong kinabuhi day. Di ba? Will you make any schedule nga mabangga ngadto sa schedule nimo sa pagkigmeet sa presidente kung pananglitan naamoy sabot? Nga kumubuhat ka ani, sure jud ko di ko katunga sa among sabot ni president. Di ba? Imo ginalikayan ng mga schedule. Now, what about Christ? Kinsa day siya? Di ba? Di sobra nung punagod kay kada semana, grabe. Well, who is God di ay? Ingnon ta mo mga kaigsunan, bisan pag kadadlaw ka makigmeet sa Ginoo, that is not enough. That is not enough. Bisan pag everyday ta makikita sa Ginoo, di yun na enough mga kaigsunan. Because non-stop siya nag-bless nato, non-stop siya nag-protect nato, non-stop siya mga kaigsunan nga nag-supply sa atong panginahanglan, non-stop nga naginhawa ta. Unya imong ipan ang Ginoo. That is the commitment that we need to keep. Amen? Naminaw mo? Kamong nadia sa online, naminaw mo? Commitment ni, commitment. And not to a person but to the Lord. So, unsa man nga mga kalihukan, unsa man nga mga schedule or problem or bisan pa mga kaigsunan pagkanagkulang sa imong kinabuhi nga pwede nimo imong reason that I cannot meet God today because amot ko naa kay pwede i-reason na. Tonight mga kaigsunan, padayon ta sa ato ang discipleship A to Z, and I am so blessed, igsoon, ani atong series of lesson, bisan tuod kani siya mga light nga lesson lang ni siya ba kay A to Z para sa mga beginners man. Pero naagyo na siya mga lesson nga medyo meaty na gyud siya nga specific for prophecy, alright? Specific for several lessons nga ato nang naagian. Pero kani siya, this is only the generic lessons that we could learn from the Bible as we grow. Nagsugod ta og tubo diha sa Ginoo. So mo ni siya ang atong gi-learn sa A to Z. Alright? So karon ipadayon nato mga kaigsunan nata sa Return of Jesus Christ number 4. Number 4 na ni siya nga lesson sa ato ang Jesus Christ sa iyang pagbalik. And the title is, this is part 3 of the first coming of Jesus Christ. Ikatulo nga bahin mga igsoon. And mao ni siya ang katapusan nga bahin ani nga portion, and then we will proceed this coming Saturday to the next point nga atong tukion ani. And before we proceed, let's all stand, mag-ampo ta og balik. Let's all pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this wonderful opportunity to learn something, additional lesson and knowledge about your word, O God, kabahin sa imuhang pagbalik. And I pray, Lord, that you will bless each and every one with wisdom and understanding, that we may be able to learn and to abide in any lessons that you're going to teach us nga para ma-share po namo ngadto sa uban nga nagkinahanglan. I pray that you make us a channel of your blessing, and also I pray, dear God, that as I preach tonight, you will be the one to speak through me. I pray that you empower me and also give me wisdom. And Lord, please just use me tonight, Lord, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The same title, the same point, pero magpadayon ta sa mga verses about prophecy and fulfillment, mga kaigsunan. And this is the third part. And it is talking about Jesus on the cross.
unsa man nga mga statement gibuhian ni Christ sa panahon sa iyang crucifixion ug nadunggan ba nato sa Old Testament before it happened. Okay? So masabtan nato mga kaigsunan ani nga portion sa ato lesson tonight, how serious God is in rescuing us from hell. How serious God is sa paghatag niya nato og pamaagi para di ta maadtog impierno. And again, I could say mga kaigsunan that people are so ignorant, dili gyud wa gyud nila masabtig unsa nang lihok sa Ginoo nganong iyang gihatag iyang bugtong anak, gihimo naman hinoong celebration matag Disyembre. Gihimo naman noong panahon sa ting-inom. Gihimo naman noong panahon sa disco. Ang pagkatao ni Kristo, mga kaigsunan, dili na para naatay i-celebrate nga magparty-party ta. It is to realize, mga kaigsunan, that Jesus Christ came to rescue us from our sins. Gano'n, mo na nato siya parehag tao nga mo-celebrate nag-birthday, unya mag-inom-inom dahil mag-disco-disco. He is not like us. He is God. He is the Messiah. Sayo pang pizza, sayo pang celebration. Mo nandita angay mag-apil-apil anak mga Kristohanon. Amen? So, ang point na to is the prophecy and the fulfillment of His first coming. Atong ipadayon, and the first prophecy that we are going to talk about tonight is in Psalms 22 verse number 1. Psalms 22 verse number 1. The Bible says, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring? Is that statement familiar? Before it happened, mga igsoon, gipagawas na daan sa Ginoo kana nga statement, my God, why hast thou forsaken me? All right? Now let's go to Matthew chapter 27. Matthew chapter 27 and verse number 46. The Bible says, and about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. Unsay pasabot? That is to say, my God, why hast thou forsaken me? It is prophesied already in the book of Psalms. Nagamit ni David ng mga statement, mga kaigsunan, but it is to be used by Jesus Christ during His crucifixion. Pero pasabot ba nga gipasagdan siya siyang amahan? Pasabot ba nga si David gipasagdan sa Ginoo? No. Sometimes we can think that God is mistaken. Well, I believe in that song, mga ison, that says, God is so wise to be mistaken. Sometimes we think that God is so cruel sa atong kinabuhi. Wala naman ka naghatag niya yung bugtong anak, niya karon gilansang na sa cross, wag siya gibuhat. Kung ikay magunahuna ba, anak siya sa Dios, gipanay diri sa kalibutan, o niya pagkuman, gibunal-bunalan, wag gibuhat ang amahan. No, sa imong una-una, ana ba na kasayon para sa amahan? Masakitan ba Ginoo? Maka-feel ba siya og pain sa iyang heart? Yes. Pero nganong gitugutan man to sa amahan nga may tabo sa iyang bugtong anak? Because of His great love for us. Unya cruelty? Cruel bang Ginoo? Mao na mga kaigsunan sa atong kinabuhi sometimes. Sometimes mo nahuna nato murag wa na magyud ang presensya sa Ginoo eh. Unas tanan basig layo na kay kagyud tinuod. Mo na makaingon ka nga layo na gyud kay Ginoo tungod kay ikaw may layo gyud, dili ang Ginoo may layo. Because God said, I will never leave thee nor forsake thee. Pero nganong na feel man nimo nga layo ang Ginoo kaysa may sad-an ron? Siya nga ni promise nga di kanya biyaan o ikaw ang sigbiya?
Mono say sometimes sa atong kinabuhi mga kaigsunan, we feel so lonely. Murag way Ginoo ba atong kinabuhi ba? Murag kanang kuan nga dry ka ice tanan o niya murag way kalipay, guol ka iba, murag kanang bugat kaayo atong kasing-kasing. Kay kung na presensya sa Ginoo, gaan man. Amen. There is joy. Mo bitaw na ang kanang joy is the flag. Amen. Nga kuan gihimo iya ko gipuy-an atong kinabuhi. So mura ni ginharian sa Ginoo atong kinabuhi. Ang pangutanag siya may gahari. No, mahibaw na kung siya'y gahari, mga kaigsunan, kay present ang Ginoo and the flag nga pasabot nga ang Ginoo naa is the joy nga makita diha sa imong dagway ug sa imong kinabuhi. Oh, pag ipaubos na gani ang bandera sa joy, unsay mo puli? Pag mawa ang joy sa kinabuhi, mga kaigsunan, ni puli si sadness. Unya kay bawo mamog unsay aksyon ug unsay mga buhaton anang sadness kanang kaguol sa kinabuhi, palaaway, di maistorya, way klarong pinsada, way lami gyud na kinabuhi, di ka maayo ikuyog. Lahiroy. Kaysa kaning naay kalipay, meaning ang Ginoo present mga kaigsunan and you are in tune with God. There is joy in your heart. Agaan kay ka ikauban, nindot kay ka istorya, nindot kay ka ikatrabaho diha sa buluton sa Ginoo. Nya mo ba reason nga nung gipili mo para mahimo mong kaabag sa man of God. Mo na each time nga imong tagaag burden o kabugaton ang tao sa Dios, nakalimot ka nganong naa ka diha. Gitagaan man nimo dugang kabugaton ang pastor. Unya mo na makangita kag joy, why joy diha? Naay guilt and sadness. Mao na mga kaigsunan, ani nga portion gipakita lang gyud mga igsoon nga bisan tuod nga naay portion sa kinabuhi nga murag lalimban ka, gilansang na siya, unya nagbitay na siya dito sa cross mga igsoon, unya nakabuhi siyang statement, my God, why hast thou forsaken me? Wa man na nagpasabot nga gipasagdan siya. He is in mission and he needs to accomplish the task of dying on the cross so that he could save us. Amen? So mo na gisaad na nadaan sa Ginoo nga di ko biya nimo. So kung ma-feel nimo nga murag wa ang Ginoo, ikay layo dili siya. Dili siya. Kay never bisan pag nisulti si Christ ana mga kaigsunan ug si David gigamit na nga statement ni David, dili gyud pasabot nga ang Ginoo nawala sa ilahang presensya. There are some reasons sometimes that God allowed hard things, situations na may tabo sa itong kinabuhi for a purpose. Kanindot og purpose ani? Kung wala na ni agis kinabuhi ni Christ mga igsoon, wa tay kaluwasan. Kung wa tay kaluwasan mga kaigsunan, unsay pasabot? Bisag unsaon pa nato diri paningkamot magbinutan ta, dili ta manghilabot gyud, wag itay kaaway mga igsoon. Imperno kagihapon. Kay na natin na panunod daan nga sala. Ug kana nga sala nga aton na panunod, bayranana na nato mga igsoon kay sa musugot kag sa dili. Nakaepekto na sa imong judgment, nakaepekto na sa imong choices, nakaepekto na kanang sala nga napanunod nato sa imong mga decision making. Amen? That produces more sins and sins and sins in your life. Mo na nga itong gikinahanglan is the mercy of God, mga igsoon. He died for us. Now, let's open another prophecy. Let's go to Isaiah chapter 53, verse number 9. Isaiah 53, verse number 9. The Bible says, and he made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Tanawa ng highlighted. He made his grave with the wicked and with the rich in his death. Gi-equal niya ang iyang kaugalingon, mga kaigsunan, sa iyang creation. What a humble death. Di yung kakita ba og garbo? Bisan hantos kamatayon ni Christ. Kaya dili man na pagbuot sa mga tao, mga kaigsunan, it is still in the will of God kung asa siya ilubong, kung si kinsa iyang gamiton. God prepared every person
ani nga misyon. Every person gigamit sa Ginoo, including Judas. Naay mga reason, mga kaigsuonan. Now, ani panahuna, kani nga prophecy, naitabo ni siya. Kung asa siya gilubong, makita nato mga igsoon, fulfillment sa Matthew chapter 27. Matthew chapter 27, unya tan-awa mga kaigsuonan, kinsa gigamit sa Ginoo. Ug asa si Christ gilubong. Wala siya gilubong, espesyal nga lubnganan. Wala siya gilubong mga kaigsuonan o gipalahi siya. Wala, giipon siya dito sa lugar gyud nga lubnganan gyud. Amen. Ay usahay ka ng dato na gyud kaayo aning kalibutan na. Ang iyahang kuan gyud tinguha nga ay kog iipon sa mga uban nga mamatay ha. Dako kog kayutaan. Kinahanglan ari ra ko sa akong yuta ilubong. Buhati ko og museo. Mo siyempre capable, dato good. Mangutan ako ninyo, di ba capable si Christ nga buhaton na niya? Pero siya ang gibuhat, gitugyan niya sa kamot sa mga tao nga gipili sa Ginoo. Now in Matthew chapter 27, 57 to 60. Ingon's Bible igsoon. When the even was come, there came a rich man of Arimathea named Joseph, who also himself was Jesus' disciples. Now, take note of this ha. Si kaning kuan si Joseph nga taga Arimathea, giklaro gyud sa Bible ha, who also himself was Jesus' disciple. Inuta mo mga igsoon, Christ would never use somebody who is not His follower. Kaya ba mga anong daghan kayong di magamit sa church? Because you are not Christ's disciple. Luwas ka, may problema. Kaya di man tanan luwas, disciple. Muna di ka kay bawag unsay buhaton nimo. So mo create kag imong kaugalingong agenda, mo create kag imong kaugalingong activity sa imong pagka-Kristohanon, and it will never be in line with what God wanted the church to do. Muna daghan kay mga membro sa church nga sukwahi ang ilang thinking ug sukwahi ang ilang movement sa pastor. Nga naman, because they are not God's disciple. Ang anong gihikap man si Ginoo si Joseph? Because he is Christ's disciple. And that is the reason and the very purpose nga nung kinahanglan ta mahimong disciple ni Christ, so that God can use us anytime in any purpose according to His will. Kaya ba mo, daghan pa kayong prophecy sa Bible, igsoon, nga nagpabilin pa nga muabutay pa ba? Wala pa nahitabo. Kaniya itong gisgutan na hitabo na ni. Pero naapay daghang prophecy nga umaabot pa lang. Kinsa may gamiton si Ginoo para ma-fulfill na? Disciples. Are you listening? Nya sugot ra ka, igo ra ka maluwas, di ka magamit? O tanawa ha, unsa nga klase nga commitment ang makita nimo sa usa ka disciple. 58. He went to Pilate and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. Unsa nga klase commitment mga kaigsunan? It is not even an apostle. It is just a disciple of the Lord. Gagiadto gyud dito siya gyud ni hangyo mga kaigsunan. Niadto gyud kang Pilate niya. Don't you know mga igsoon how hard to go near to Pilate? Kadaghang tao imong agian para lang ka makalusot ngadto kang Pilate. Kung imo samton sa Bible mga kaigsunan, he begged the body of Jesus Christ kang kinsa man, kang Pilate. So nag-atubang gyud sila ni Pilate. Nakagrabe iyahang eagerness, mga igsoon. Siya gyud nangunay og adto, siya gyud nangunay og istorya. Wa siya naghimo og letter gipadalang. Una usay karon ato na Texan na nato mga igsoon ang mga prospect nato. See you in church ha. Di gyud ka kadto.
Hastang pastor, Texandra. Di ba, gitay lightly ra nila ito, buluhaton na Ginoo, igsoon. Whatever we do, it will reflect to the Lord Jesus Christ. So si Pilate, giadtog yun niya. Unya, ang iyang tinguhang akuhaon niya ang body ni Christ. Nga naman. Verse number 59, kinisugot man. And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth. Giputos dayon niya mga kaigsoon. Another effort iyang gibuhat. Giputos niya, igsoon. The Bible says, he wrapped it. He wrapped it. Ang kanang mga disciples sa Ginoo, dili ni sila ingon nga part lagi sila pero never nga ilang kamot ilang gigamit. Ang tinuod nga disciple igsoon, ikaw pa'y mo gasto, ikaw pa'y mo trabaho. That is the true and the essence of a true disciple. Dagan ka makita sa church mga kaigsunan, igura mo gasto pero di gyud mo hikap. Si Joseph of Arimathea, a disciple of the Lord Jesus Christ, claimed the body of Christ and he wrapped him with a linen, a clean clothes. Siya nilihok, siya ni gasto, iya tanan. Di lang kay kana. And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock. And he rolled the great stone to the door of the sepulchre and departed. Tanawa, what an effort iyang gibuhat mga kaigsunan. Iya na lihok tanan, iyang gasto tanan, iya pagkaugalingon nga lubnganan. Muna ang prophecy mga kaigsunan nga si Christ, gilubong siya. Equal sa mga tao. Wala siya gilubong ganto gyud sa gihimo gyud para iya. Gilubong siya sa lubnganan sa tao. Supposedly para kang Joseph of Arimathea. Gibuhat niya para siyang kaugalingon, iya jud na gikaut dito sa bato by his own hand. Unya pagkahuman, anak kagrabe iya preparasyon para sa iya kaugalingon lubnganan, pero iyang gisurrender ngadto sa Ginoo. Unsa may pasabot ana? Real disciple. Tanawa. Hewn down out in the rock. Kalisod na. Kisa nag-hewn down? He. Siya. Si Arimathea. Si Arimathea. Si Joseph of Arimathea. Mga Kristohanon karon makalihok lang gagmay, mura na og nakautag kabubuton ang simbahan. Igsoon. Never gyud na makautag kabubuton ang lawas ni Kristo. Never. Never gyud makautag kabubuton ang Ginoo sa atong kinabuhi. Di gyud na pwede mahitabo mga igsoon. Kay kita di gyud ta kabayad ug unsa gibuhat ni Christ. So that is the attitude of a true disciple. Siya'y gigamit nga matuman ng prophecy. Nindutan o. Hindi pa kanindot po na mga kaigsunan nga ang coming prophecies nga wa pa natuman mahimot ang part. O kana di mga kalag-unya nga imit sa Ginoo dito sa cloud. Kanindot anak natay part. Kidaghan kay taog na ingnan mga kaigsunan nga nakakuyog ngadto sa rapture. Kaysa wadjug kay nada ngadto mga kaigsunan, wadjug kay na napahatod dito nagkuyog ngadto sa rapture. No, how nice to know nga nahimo kang part. Karon lipay kay ni si Juan, sukad nga naadto siya sa langit, lipay kay ni Joseph of Arimathea, nagamit ko sa history. Karon kadungog na pud siya sa iyangan. Nahisgutan in a good way. Di ka malipay ana. Oh. Unya, he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and he departed. Pagkaanindot aning klaseng disciple igsoon. No? Fulfillment of the prophecy sa kamatayon ni Christ. Now let's open Psalms
16, 8 to 11. Another prophecy atong basahon. Psalm 16, 8 to 11. The Bible says, verse number 8, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. Therefore, my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. O sa may pasabot na, o sa may prophecy ana, mga kaigsunan. 3 days and 3 nights na si Christ namatay. Ug wala siya nagpabilin didto sa impierno. Muna siya prophecy. Here's verse number 27, because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Now, kisa may ipasabot, ana? Si David? Si Christ? That's how Christ paid our sin. He suffered, He paid according sa iyang silot mismo, mga kaigsunan. According sa iyang silot. No, ang sulti sad, mga kaigsunan, sa Matthew, that sama kan Jonah, si Christ naa sa heart of the earth. Heart of the earth. 3 days and 3 nights. Pero diri ang prophecy, mga kaigsunan, yung Bible, wilt thou not leave my soul? Thou wilt not leave my soul in hell. O, nga man, naglali sa anak, wa asa gyud si Christ. Pero mga kaigsunan, di na nato awayan na, wag asa gyud si Christ ni adto. Naghatag siya siyang kinabuhi. Enough na. Enough na, mga kaigsunan. Kaya daghan pa kayo ang uban ningon nga, gano gud taong moadto si Christ, di na kinahanglan moadto siya sa impierno. Unyag mao gyud iyang gibuhat. Kinsa ba gyud makaingon nga unsa gyud hitabo? Sakto. Pero unsa may reason, mga kaigsunan, nganong naghatag siya siyang kinabuhi? Mao ba ang reason niya para makaadto sa impierno or dili siya moadto sa impierno? Mao ba na reason? Dili. Ang reason niya nganong naghatag siya siyang kinabuhi, which is 100% accurate, that Jesus died on the cross. He died 3 days and 3 nights. And He was resurrected. Mao nay klaro. So di na ito lalisan na, ngadto sa impierno, wala. Ayaw na lang. Ato latuhan, unsay mga nasulat sa Bible. Right? Okay, so ani nga portion, mga kaigsunan, nabasa na to, na i-mention diha nga hell. Ato ta sa another prophecy, Psalm 22:18. Psalm 22:18. Kaya giusa na ni siya, mga kaigsunan. In verse number 18, they part my garments among them, and cast lots upon my vesture. Familiar? Oh, kano sa maninetabo? Crucifixion gyapon. Crucifixion gyapon. Now let's go to the fulfillment in Matthew chapter 27. Matthew chapter 27. Ani ni kaseryoso ang Ginoo? Ug ani pud ta kagahig-o? Kay bisag kapila pa balik-balikon sa Bible, di magyapon mahinumduman. Agree. Agree na lang gid mo. Lalimban kini atong mensahe, mga kaigsunan, kapila na nagibalik-balik, unyag examon mo zero gyapon. Kana lang mangutana ko ninyo, inyong mata mulingin dayon, mura mo guwa pa nakaagis leksyon ba? Muna, di maminaw, heartily. 27:35, tanawag yun sa pag-fulfill. The Bible says, and they crucified Him and parted His garments, casting lots that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet. They parted my garments among them,
And upon my vesture did they cast lots. It was prophesied ug unsay mahitabo sa crucifixion ni Christ. Mga igsoon, it's done. It's done. Ug tan-awa giunsa nila pagbugal-bugal ang atong Ginoo. They parted his garments. Unya, mura pagbugal-bugal ba kasi makangkon ani. Casting lots, that it might be fulfilled. Gistorya na daan sa Bible. Spoken by the prophet. They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. Ingon ana kagamay ang tan-aw sa mga tao kang Kristo. And until today, mga kaigsunan, until today, ana gyapon kagamay ang tan-aw sa mga tao kang Kristo. Nga naman, kadako ni Christ gihimong bata, gamay kayo, nya gipaitom pa. Awa nag-unsang hunahuna sa mga tao, mga kaigsunan. Gikan sa Spain, nga wa man niadto si Christ dito. Sa samtang bata pa siya. Wa man siya ni kuan dito, wa man siya nagpakulot. Unya nagpakuan, nagpa-sunbathing. Kita mong bata nag-sunbathing. He was never black. He is never black. He is never black. Kay wa jud kitag negro, mga kaigsunan nga Nazareno. Research mo. Mix. And Jesus Christ is pure. Sa kaliwatan gyud mga igsuon ni David. Dito ni gawas. Ya si David ba negro? Akong buhatan na nagsalida, himo na lang negro si David. Nya ganyan madaas Bible nga puwa-puwahon pink og aping si kanang David. Nag-ingon ang Bible, di ba? Bata siya niya nindot kay aping pink mga kaigsunan. Si David. Unya diha nga kaliwatan si Jesus Christ. Nya pag-abot na sa panahon ni Kristo, wag yun siya in taon na nagrasyahan anang kulura. Na itom na hinoon siya. Mas katawanan yun eh. Pagkatao, diha sa pasungan, puti. Ni dako na gamay, ni itom na. Wa man taga bugal-bugal no, pero sila gyud gabugal-bugal ana ilang pagtuo. Itapad ko na ang natao og kanang giparada pagka January. Itapad ko nog parehas ba? Wake up. Wake up. Nya mayon din nga di man kay kuan naman na kanang nyan itapad sila ko tong dako nga Kristo og nga puti og dako nga Kristo nga itom. Naaman the white Nazarene and the black Nazarene. Unya itapad wala ko si Maria nga puti o si Maria nga itom. Unya parehas na. Uy, pag-sure mo eh. Ari tatuo sa Bible tanan because everything nga gisulti sa Bible is true. Amen? So, grabe ang ilang pagbugal-bugal until karon mga igsoon, gibugal-bugalan nila ang Ginoo. So, kita nga mga Kristohanon nga nakaybawta unsay tinuod. Nakaybawta unsay gisugo. Nakaybawta unsay angay natong pakabisihan aning kalibutan na mga igsoon. Ato lang yung trabahoon. Nasayod man ta. Kay pait kayo ni mga kaigsunan, one day mga tubang ta sa Ginoo, you know what to do but you did not do. Klaro kayo. Digyon mo makapaningil nako mga kaigsunan. Mao man akong trabaho to feed you with knowledge and understanding. Because we became a church. Naapil ta sa church, the body of Christ. Si Kristo mo nagpili gyud nato mismo na himutang part sa iyang body. It is not us nga nagpili. Dili ikaw nga nag-decide nga mahimo kang part. Kay wa man ta nagtukod og fraternity. Si Christ nagtukod og church. Unya siya mo'y nagpili. Di man kita nagtukod.
It is God who built the church. Siya mo'y napili, kinsa iya ibutang. And praise God, kita naana. O sa may mando sa Ginoo sa iyang body. Klaro iya mando, dili. Nya ano di man klaro, atong lihok nga klaro man iyang sugo. Usarag ako ikatubag. Wala pa ka na himong disciple sa Ginoo. That's why you don't know what to do. You have no strong commitment. Di ka kasurrender kung unsa na naa sa imong kamot, sama ni Joseph. Di ka kasurrender sa imong time, mga kaigsunan, kay para nimo precious na para sa imong kagalingon. Well, guess what? Let me tell you tonight, everything you have, including your life, di na imo. Iyan as Ginoo. Yung ano, ang kuno man na nimo. Pinaagi sa di nimo pagpagamit sa Dios. Nya yung himuan mga kaigsunan, yung isimba ka, makautag ka bubuton ng Ginoo. Inig-uli nimo sa imong tithes, inighatag nimo sa imong offering, murag makautag ka bubuton ng Ginoo. Mabasa ba yan as Ginoo sa atong kasing-kasing? That you cannot surrender what you have for the work of the Lord. Di na tulaugon ng Ginoo mga kaigsunan. Let's give Him the best. Let's give Him the best. And we should move forward. Let's do the best for God. Especially in delivering the message of God. It should be clear. Clear, mga kaigsunan. That is the least we can do to the message of God. Kana part na to, pinakagamay na yun nga part yun, igsuon, kaning pagwali. Gibuhat na ni Christ ang pinaka-importante. Kaya sa mga sugot kag sa dili, kung dili ikaw, matayon ra gihapon ni ang pagwali. Pero kung wala ni gibuhat ni Christ, wa gyud ni tanan mga kaigsuonan. So gibuhat na ni Christ ang pinaka-importante. Now kita karon, pasalamat ta gihimot ang part ani. Ayaw surrender. Ihatag imong kinabuhi. Bahala na nag-unsay mga babag dinha mga kaigsuonan, ayaw pababag. Amen? Ayaw pahunong diha kung pahunongon ka. So that is our topic for tonight. Unya, hinaot pa mga kaigsuonan nga inyong hinumduman that God mean business in His ministry. He mean business mga kaigsuonan by sending His only Son, Jesus Christ. Nya dili man to, di makakaingon igsoon nga napugos lang tinga ang Ginoo. Siya napugos nga kadaghang prophecy nga gisulti sa Old Testament mga igsoon nga mao na fulfill na diha sa kamatayon ni Christ. Ang iyang pagkatao hantod na sa iyang paglansang gi-prophesy na daan. Di ba? So planado gyud na sa Ginoo tanan. Ana ta kapinangga sa Dios mga igsoon. Kung anong di naman na ipadayon ang Old Testament way of salvation. Ngano iya man yung gipadadaan sa iyang bugtong anak nga si Kristo? Gugma ang ipasabot sa John 3:16. For God so loved the world. That's the answer. Sa may rason, ngano mo padayon kag simba, mo padayon kag tuon sa pulong sa Ginoo, mo padayon kag tuman sa iyang sugo. Sa may rason nimo? Kung dili gugma imo rason, mga igsoon, wa ka kasabot. Wa ka kasabot. Kay bisan pag miyong gani ka nga, tungod sa gugma pastor, padayon jud ko. You love God because He loves you first. Di man taghatag og tinuod na gugma sa Ginoo kung wa ta niya gugma ag una. And we believers have that kind of love that we could give back to the Lord. Kana klase nga gugma. Dili emotional. Kundi real love jud atong mahatag sa Ginoo. Amen? Kay kani emotion lang mga kaigsunan, masakit na, mahunong man na, agoy sakit di ay na lang. Pero kaning tinuod yun nga love, gikan yun sa Ginoo nga love, igsoon, bisan pag patyon ka, padayon ay. Kadaghan na missionary, gipampatay, ningon ba sila nga, give up na ko si Christ? Pila kabuk namatay sa panahon Hitler. Ang ilar yung way out is, I renounce God. I renounce my faith. Biyaan ako si Christ, di na kumutuon ni Jesus Christ, di ka patyon. Pero pila makabuk namatay atong panahon na kay di gyud nila i-let go si Christ. Mo to'y tinuod nga magtotoo. Dili by emotion.
Napakahana karong panahon na simbahan. Wa pagay ni hadlok nimo ni atras naman ka. Klaruhan ninyo eh. Klaruhan ninyo ang pagpangalagan, klaruhan ninyo ang commitment. Kay si Kristo, klaro kayo. Wa pa siya gipakataw, kay bawron siya kung siyang buhaton. But He still came. He came. Miyota, believe kita ni Ezekiel, believe kita nila ni Juan, nila ni Isaiah, Jeremiah, gisugo sila sa Ginoo niya, why result, ni padayon gyapon sila. Huwag ka na yun, atong Ginoong Jesucristo, kay bawo siya nga, ilan siya sa cross, naog gyapon siya. Amen. Ikaw kuno. Yan, ikabat pa, pila ka tuig. Pag abot niya, 33 years old, mga kaigsunan, gilansang na siya. Kadaghang panahon, igsoon nga makaingon siya nga, uli na lang ko pa, Pero iya jud gipadayon. Mao na sincerity. Dapat sincere pud ta mga igsoon. Our topic for the next lesson mga igsoon, nanata sa number 5. Number 5 sa return of Jesus Christ. O nga to isgutan ani mga igsoon is the second coming of the Lord Jesus Christ. Isgutan na gyud nato ang iyang second coming. Kato atong isgutan, the first coming man to. From birth to the cross. From birth to the grave. Ang pagkatao o ang paglubong o iyang pagkabanhaw. Ngaron, isgutan nato mga kaigsunan, the second coming. Amen. The second coming. Mo na daghan kay mga tao nga, Lord, balik na. Nya di luwas. Kung nakibaw kag asa ka padung, yung mubalik ang Ginoo, muhangyo kag Ginoo balik na. Mo na kung di ka sure nga kung mamatay ka langit imong kalag, ay sa panganduya mo balik ng Ginoo, dawata usa ang kaluwasan. Para di ka magbasol ba. Are you listening? Amen. All right, every head bow, every eye closed, magampo ta. Heavenly Father, we thank you so much, O God, for the message tonight. Thank you for giving us this wonderful time with you in your church. And thank you so much, O God, for what you did for us. Nga anytime mamatay mi, malangit among kalag, tungod sa imong gibuhat dito sa cross nga naghatag ka sa imong kinabuhi. Ug imo ming gipalit, O Dios, pinaagi sa imong pagkamatay sa cross, kalubong o pagkabanhaw. Salamat kay Lord sa imong gugma nga dili matupngan. And help us, dear God, na karon sa amo ang termino sa imong buluhaton, tuguti Lord nga dili mi magmaluyahon, dili namo tugutan ang yawa nga mupugong namo sa pagsabuag sa ebanghelyo. Tuguti Lord nga kanunay namong ibutang sa mga kasing ang pagkaimportante sa imong buluhaton, mao ang pagwali sa ebanghelyo. Thank you Lord for your people right now listening to this message. I pray that you bless their heart, O Lord, to come. I pray that you bless their heart, O God, to surrender to you again, so that they could do the work that you wanted us to do, which is to preach the gospel to every creature and to make disciples. Thank you, Lord, for that responsibility. Dili gud boring ang kinabuhi, Lord, kung mutuman lang gud mi sa imong sugot mo. Salamat kayo sa mga provisions nga imong gihatag namo. Salamat kay Lord sa imong pagpangga o pagkuyog kanamo. Sama sa imong pagsaad, Lord God, that you will never leave us nor forsake us. And now, tonight, sa altar call, may you please bless those who will come. Bless them with the real blessing, O God, that they needed. And I pray that they will come with a pure heart also for your glory and honor only. And I commit this to you, O God, the invitation para sa imong himaya, para sa imong dungog. In Jesus' name, amen. Amen. Why don't you come?